ako po'y excited na rin pong makinig at alam ko po excited din po kayo. Tawagan na po natin dito po sa harapan ang ating pong Bishop Alvin Lapis. Praise God. Thank you po, Pastor Phil. Magandang gabi po. Good evening. Praise God. Napakasarap ng worship, yung nasa presence tayo ng Panginoon, nararanasan natin siya sa ating po mga buhay. Thank you, Jesus. Nais ko pong i-share sa inyo yung matinding pagbabagong ginawa sa akin ng Panginoon. Please stand with me as we open our Bible sa Romans chapter 6, verse 13. Ibang version ang ating gagamitin. Ito yung research ko doon sa Aramaic kasi ang Bible po ay nasulat sa tatlong salita. Hebrew, Aramaic, saka Greek. So, sa Aramaic, yung ginamit dito na word ay weapon. Sa iba ay instrument. Sa iba ay tool. Sa Romans chapter 6, verse 13, maging po yung Holman Christian Standard Bible, ganyan ang pagkabanggit. And do not offer any parts of it, our body, to sin as weapons for unrighteousness. But as those who are alive from the dead, offer yourselves to God, and all the parts of yourselves to God, as weapons for righteousness. Manalan tayo sandali. Abang Diyos, dalangin namin, mangusap ang mga salita mong ito, magdala po ng pagbabago, at magkaroon kami ng kapahayagan kung sino kami sa iyong harapan at sa kapanahon ng ito. Salamat po, Ama, na ang mga salitang may buhay, hindi babalik ng walang bunga. Father, we thank you tonight. All glory and honor belongs unto you. Maging sa mga nasa online, I speak the holy name of Jesus sa buhay nila. Healing, deliverance, power of the name Jesus ang alam maranasan. Father, we thank you and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maupo na po tayo. Maraming salamat. Aking pong natuklasan, marami sa atin, kung bakit ginagawa natin ang ating ginagawa sapagat yun ang ating iniisip. Because our thoughts, our minds, determines the course of our life. It controls the way we live. Our mind is like a computer, motherboard, that influence our entire being. Yan po ang kumokontrol. Kaya nga mahalaga yung ating isip ay matuon doon sa katotohanan ng Diyos. The truth about the Word of God. Nabago lang pong buhay ko nang nakilala ko kung sino talaga ako. Kasi bisa may pangyayari sa buhay ko, meron akong ginagawa. Sabi ko, sandali, bakit ko ginagawa ito? Hindi ako ito. Hindi ako ito. Saka hindi ako taga rito. The moment I came to realize who am I, yung kaisipan ayon sa kaisipan ng Panginoon, nagbigay sa akin ng tamang direksyon. And it changed my life forever. Noong bago pa akong born again, nakikipagtrabaho po ako. Pag tinatanong ako, ang sinasabi ko, ewan ko ba bakit yung lumalabas? Kasi alam ko yun ako. Sabi ko, I am a messenger of God. I am a messenger of God. Nasasabi ko yun at tinayuan ko yun. Because hindi ako yung iniisip ko kuminsan na ako. Kuminsan galing sa kawa yung mga iniisip natin. At dito sa ating binasang ito, binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng tamang kaisipan. Sa Romans chapter 6, kung ating babasahin ng buong Romans chapter 6, it describes who we are now. Kung sino na tayo ngayon. Kung anong bagong buhay mayroon tayo dahil kay Kristo. Marami sa atin, hindi ganun ang kaisipan. Kaya kuminsan, bihag pa rin tayo ng ating maling buhay. Bilang nakipag-isa kay Kristo Jesus at nakaranas ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, tayo ngayon ay sinang makapangyarihang sandata. Yun ang ating binasa.
Weapon for righteousness. Instrument, tool. So, tingnan natin ngayon ang ating mga buhay na nasa kamay ng Diyos bilang makapangyarihang sandata. We are now a weapon for righteousness. Because in this world, the battle is against evil, the works of the enemy. And if we do not live a righteous life, and if we compromise, ang ating testimony masisira. Kaya the moment I came to realize this truth that I am a weapon, sandata ang buhay natin, naging iba yung aking pananaw. And then it brought me back nung ako'y bagong born again hanggang ngayon. Lord, weapon ba ako, sabi ko. And then, tinignan ko yung mga naging pagkilos ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya namin, sa community, sa church natin. Di ba? Yung mga testimony, no? Yung mga nabagong buhay, yung mga gumaling, yung mga lumaya, yung mga nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, nakaranas ng kanyang presensya. Indeed, I am a weapon, a mighty weapon of God. And you are a weapon. Amen? You are a weapon. Pag sabi sa iyo sarili, I am a weapon. Isa pa, I am God's weapon. No, dati sa ating binasa, sabi nga, dati sandata tayo para sa kasamaan, sa kasalanan. In-invite natin matutong uminom, manigarilyo, maglasing, gumawa ng kasalanan ng iba. Naging masamang impluensya. But now, we are a weapon for righteousness. Now, how our lives become a mighty weapon in the hand of God? Number one, when we present our entire life, entire being to the Holy Spirit. You see, ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20, flee sexual immorality, sabi doon. Sabi niya, know ye not, sabi niya, that your body is the temple, the dwelling place of the Holy Spirit. You are not your own. You are bought with a price. Hindi na niya pag-aari ang iyong sarili, ang ating katawan. Now, the Holy Spirit now wants you and me to be a mighty weapon in His hand. Yung gustong ilabas ng Holy Spirit, ang kapangyarihan ni Jesus sa buhay natin. Sa pagitan ng mga gifts, ng mga fruits of the Holy Spirit, ng gifts of the Holy Spirit. Gustong mag-manifest at i-manifest ni Holy Spirit. Kaya nga po, when we yield, when we surrender our lives unto the Holy Spirit, it becomes a powerful weapon. Hallelujah. Amen. Isa kang makapangyarihang sandata that everywhere you go. Kamakailan, meron akong sinamahan ko si Nicole sa LTO. Pagkatapos iniwanan ko siya. Nang bumalik po ako para sabi niya, tapos na ako. Pumunta ko doon sa isang office ng isang kapatid doon. Meron pala siyang karamdaman. Ito sabi niya sa akin, hindi ko man alam. Bishop, sabi niya, the moment you enter this room, sabi niya, iba ang naramdaman ko. Ang sabi niya sa akin, alam mo po, sabi niya, hindi ko makagalaw ang likod ko. Masakit dito. Hindi ko makayuko. Hindi ko makaganon. Magpray kita, sabi ko. So pinagpray ko. So lalo siyang nakagalaw. Yun lang pong pumasok na kayo, sabi niya, iba na ang naramdaman ko. You see, because you are a weapon. When you are yielded to the Holy Spirit, when you are surrendered to the Holy Spirit, when you say, Holy Spirit, use me, my entire being, every part of me, use me as your instrument. I am available, Holy Spirit. Then you become a mighty weapon in the hand of the Holy Spirit. Kasi naghahanap lang ang Holy Spirit na yielded, surrendered. Kaya nga sabi ng ating binasa, lahat ng bahagi ng ating katawan, ipaggamit natin sa Diyos bilang instrumento ng katuwiran. Now, righteousness is powerful. Bakit si Jesus Christ may authority? Because He lives a righteous life. Amen? So mga kapatid, our life is righteous. Naging righteous tayo because of the imparted righteousness of Christ. Now, since we have been made holy, made righteous through the blood, through His death, now your life is no longer an ordinary life.
Ang buhay ko hindi na ordinaryo. Kaninang umaga, nakatingin ako sa salamin. Hindi ka na ordinaryong pastor. Sabi ko sa sarili ko. Kinakausap ko ng sarili ko habang nakasalamin ako at napagmasdan ko, pogi pala ako, sabi ko. Kaninang umaga, sabi ko, bishop ka. Tayuan mo ang pagiging bishop mo. Tayuan mo ang pagiging man of God mo. Be available to the Holy Spirit. Huwag may kahiya. Pag malaki mo yon, hindi na ba maging proud tayo? Kasi po tayong mga Kapampangan, ang ating pong pinagmamalaki, yung ating pagiging humble. Yun lang po, mga Kapampangan. Di po ba? Yung ating pagiging mapagpakumbaba, yun ang ating pinagmamalaki. Lahat na nakaunaw ang magsabing Amen. Glory to God. So, meron tinatawag na false humility. False humility is denying the truth about who you are. Ay, hindi ako yan. Halimbawa, nag-present ka ng song, umawit ka, nagandahan sa boss mo. Wow, nakaka-bless ang boss mo. Sister, talaga dedicated, consecrated sa kayang boss mo. Parang malamig na tubig. Giniginawa ko. Pagkatapos sasabihin, hindi ako yun, si Lord yun. Eh, sister, ikaw ang umawit, hindi naman si Lord. That's what we call false humility. Ang sagot mo noon, thank you po, to God be the glory. God is good. Amen? Halimbawa, sinabi sa yung pogi ka, hindi naman po pogi. No, that is false humility. Sabi mo lang, thank you po, sabi, maganda ka. Thank you po, salamat. Thank you, Jesus. To God be the glory. Totoo po yun, maganda po ako. Anak ako ng Diyos. Amen? So, sampulan natin. Pakisabi sa katabi mo, napakaganda mo, napakapogi mo. O nung sasabihin mo ngayon, totoo yun, sabihin mo, to God be the glory. Thank you, Jesus. Amen? Now, ganun din po, ang ating binasa, napakaliwanag eh. Kung walang instrumento, kung walang weapon ng Holy Spirit, kung wala siyang sandata, wala siyang magagawa. The Holy Spirit needs a body. Kailangan niya ng katawan to manifest His power. Kaya si Jesus nagkatawang tao. Now, si Jesus nasa langit na. And now, we are the temple of the Holy Spirit. And through us, sa pamagitan natin, yung milagro, yung kapangyarihan niya, ay dadaloy, mararanasan. Kaya nga nang last week, pumasok ako, yun ang sabi ng tao, no? Bishop, sabi niya, the moment you enter this room, iba nang naramdaman ko. Parang si Smith Wigglesworth. Si Smith Wigglesworth po, minsan po nagme-meditate, nagpe-pray sa may isang park, nakaupo sa isang bench. Nung umalis po siya, may naupo. Doon sa kung saan siya nakaupo. Yung naupo, iyak lang iyak, hindi maintindihan. Nagre-repent, nagsisisi. He just felt the presence of God. Tingnan niyo, pag kayo dumating na sa office, yung mga nagmumura, yung mga nagsasalita ng mga kalaswat, biglang tumatahimik. Oops, sandali, ayan si brother. Diba? Kung ikaw ay ordinaryo lang, ay, paborin ba yan? Nanbeta yan. Pabayaan mo lang yan. Hindi ka papansanin. But you are a powerful weapon. Pag pumasok ka na, nag-iiba. Maliban na lang kung backslider tayo ang nangungunang instrumento ng kalokohan. Pero Christian tayo, di ba ba? Hindi tayo ganon. Hindi tayo ganon. Kaya nga po, the moment you yield, you surrender your entire life to the Holy Spirit, you are no longer an ordinary person. You are instrument, a weapon for righteousness. Itong kailangan natin ngayon. Matindi ang labanan natin. Kaya nga, as I prepare, as I meditate on this message, I check my whole being, my body. Am I, Lord, a weapon? Am I totally surrendered to you? Lahat ko, kamay, paa, buong pagkatao. Minsan may nag-bless sa akin, Lord, bakit mo ko bless na ganito? Sabi ko, para saan to? No? Yung pala pagtutulong ko, pinadaan lang sa akin. Lord, sabi ko, gagamitin to. Kasi instrumento kayo, weapon kayo eh. Minsan may kapatid, malungkot na malungkot. No? Sabi ni Lord, i-bless mo ang tao yan. Lord, kaya pala bine-bless mo ako. Sabi ko, yun ang dahilan. Sana mag-usap din ang Lord sa akin, sa inyo, di ba? So mga kapatid ko, well, we are not ordinary. We are blessed. We are blessed. Super blessed. Extremely blessed. Minsan may darating na blessing sa'yo, hindi naman pala sa'yo. Di ko, why? You are a weapon. Dapat patikabay natin, weapon, righteousness, amen, blessing,
para tayo maging pagpapala sa iba. Na namumupuring blessing nung imo gamitan parang yung Ginoo. Poda, matitamo mo, mamatay lang tayo payubanan. So, alam mo yung totally yielded kay God. Tinatanong, Lord, para saan to? Lord, bakit ganito? Because, kung ano ang iniisip mo, kung anong ginagawa mo kuminsan, yun ang iniisip mo patungkol sa'yo. Lord, I am a weapon. Pag iniisip mong, lingkod ka ng Diyos, man of God ka, instrumento ka ng Holy Spirit, yun ang iniisip mo. Lord, saan ko gagamitin to? Sinong pupuntahan kong tao? No? Lord, hindi ko i-enjoy ito. Kaya, ang dali ng deliverance No? Tayo, hindi tayo nag-i-enjoy manood ng mga graphic. Noon, nag-i-enjoy ako sa UFC. No? Pero sa bandang ulit, nasusuka na ako. Nandun pa rin po ako, pero hindi na ganun kayo-enjoy. Pati sa mga malalasong panoorin, ayaw mo niyan. Because hindi ikaw yun. Naunawaan niyo ako? Ang dali ng deliverance pag alam mo kung sino ka. You are a powerful weapon for righteousness. Kaya, ayaw mo ng kasinungalingan. Ayaw mo ng compromise. Kasi hindi ikaw yun. You are the temple of the Holy Spirit. You are God's weapon. Kaya hindi ka tatagal doon sa ganung sitwasyon, ganung klaseng buhay. Iiwanan mo. Kaya ang panawagan sa atin ng ating binasa, kung noon nakatodo tayo, nakaloblob ang ating katawan, bawat bahagi ng ating pagkatao sa kasalanan, sa kasamaan, iba na ngayon. Nakatodo tayo bilang sandata ng Diyos sa katuwiran, sa kabanalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Gusto kong isipin natin yan. Iba na tayo. Kaya nga po, when you say, Holy Spirit, I am available. Use me. Magmamanifest sa buhay natin yung kanyang presence, yung kanyang power, yung gifts ng Holy Spirit. Hindi struggle. Walang po yun. It's just automatic. It just flow. Na kung pumasok sa kwartong yun, hindi ko naman inisip yun. No? Normal lang ako. Hindi ako nagpa-spiritual. Ano bang suot ko noon? Nakapolo lang ako. Wala po akong minister collar. Pumasok ko kayo, sabi niya, Bishop, nang pumasok kayo, yung nararamdaman ko, iba na, sabi niya. So mga kapatid ko, hindi lang ako yun. Lahat tayo ay ganoon. Because we are temple of the Holy Spirit. Kaya let us live consciously. Lord, I am your temple. I belong to you. This body no longer mine. I am bought with a price. O dear Holy Spirit, I am available. Use me mightily, powerfully. Amen. Now, tatlo ito Pero parang nililid ako ng Holy Spirit na manalangin tayo. I-dedicate natin, i-yield natin, i-surrender natin ang ating mga sarili sa Holy Spirit. Maging instrumento tayo, maging weapon tayo, tool, para ma-edify ang body of Christ. Matulungan yung mga nahihina, mapalakas yung mga malungkot, yung nawawala ng pag-asa. Sa gabing ito, kasama ko ba kayo, mga nasa online? Balikan natin yung binasa natin, anak. Yung Romans chapter 6, verse 13. And do not offer any parts of it, yung binabanggit dyan, parts of our body, as weapon for unrighteousness. But as those who are alive from the dead, offer yourselves to God and all the parts of yourselves to God as weapons for righteousness. I am a weapon for righteousness. Amen. God's righteousness. Sige po, tayo po ipikit natin ang ating mga mata. Buong pagkatao natin, bawat bahagi ng ating buhay,
Sabi ng ating binasa, offer ourselves to God. All the parts of ourselves to God as weapons. Ngayon, ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. You are a mighty weapon in the hand of the Holy Spirit. At ngayon, sabi mo, Holy Spirit, nandito po ako. I am available. I surrender my life. Use me to be a blessing. Use me, Holy Spirit, to be an instrument. Use me as a tool to edify, to strengthen your body. Gamitin mo po ako para may maligtas, may mabless, may mapagpala. And the keyword here is present, offer, yield. Jesus. Yes, Lord, we are an offering. We surrender. This body no longer belongs unto us. Sige po. Acknowledge natin, hindi mo na pag-aari ang iyong katawan. Kay Holy Spirit na yan. Yield yourself to the Holy Spirit. Sama-sama nating ipaghamit sa Holy Spirit ang ating buhay. Bawat bahagi ng ating buhay, instrumento ng kanyang kapangyarihan. Meron sa inyo magmamanifest ang gift of healing, gift of miracle. Meron sa inyo yung gift of leading, being a leader. Gift of giving, help. Magmamanifest sa atin yung gifts of the Holy Spirit. And the gifts of the Holy Spirit, yan po yung kapangyarihan ni Jesus nang sinasa lupa, nakikita, nagmamanifest. The power of the Holy Spirit through Jesus manifested through the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Yes. This is my desire. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I will live for you alone. Oh, Jesus. We worship you, Lord. Yes. Make this song your prayer tonight. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Jesus, Jesus, Jesus. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Hallelujah. Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
Pakinggan natin ang sinasabi ng Holy Spirit. Nais na yung katawan mo, katawan natin. And with the church, we are His temple, God's temple. The Holy Spirit dwells, lives in us. And He wants to manifest, to demonstrate His power through us. He wants us, the church, to be God's weapon for righteousness. God's weapon for the salvation, deliverance, healing of many people. Sa oras po ito, I know the Holy Spirit is telling you something. May pinapakita ang Holy Spirit na bahagi ng ating buhay na hindi nakasurrender, hindi yielded. You don't need to struggle. Just say, Lord Jesus, Holy Spirit, take over. I surrender. I yield my life to you. Yes. Yung mga bagay na mahirap, it is not by might nor by power. It's still by the grace of God. Kung paatay na saved by the grace of God, you can dedicate, you can offer, present your entire being to God as an offering, as an instrument, as a weapon. It's by the grace. Sabi ni Paul, because of the grace of God, I am what I am today. The grace of God is working. The Holy Spirit and God's grace works together sa buhay natin. Kailangan lang natin, iparamdam natin sa Kanya, Lord, andito po ako, gamitin mo. I surrender. Use me in healing, in miracle, in reaching out to others, in sharing your word, in being an instrument of blessing, sa encouragement, sa exhortation, sa pagtulong sa kapwa. Nandito po ako. Maging blessing ako sa iyong katawan, sa body of Christ. Oh, dear Holy Spirit, I yield, I surrender my life to you. Hallelujah. Sige po, gawin natin ngayon yan habang nakatas ang ating kamay. Yes. And may I ask, Biko, if you ask for an offering, I'll give it. Yes. Yes. Here I am, Lord. Yes. Jesus. Oh, hallelujah. Sige po, just offer. And be anointed tonight. Allow the anointing and the power to take over. Be a weapon, mighty weapon, in the hands of the Holy Spirit. Make this song your prayer. Yes, here I am, Lord. Oh. If you ask me for an offering, I give Yes, it. Jesus. If you want sacrifice, I would obey. Oh, my life is all I have, and I will live it. Dedicated to the honor of your name. Gladly will I bow down as your servant. Gladly will
tayo ngayon. Let's all stand. Hallelujah. Make this song your commitment, your prayer. Dedicate your entire life. Dedicate your soul unto God. Yes. Until my calling is fulfilled, here I am. Oh, here I am. Here I am. Here I am, Lord. Here I am. And I long to do your will. Here I am. I follow your command. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we surrender, we yield. Yes. Here I am. I'll follow your command. Here I am. Until my calling is fulfilled. Here I am. Here I am. The Holy Spirit is telling me, meron pong nasa online, nanonood ka, matagal ka ng Christian, pero hindi ka pa surrendered, hindi ka consecrated. Gusto mo maging anointed, gusto mo magamit ni Lord, pero you are living in between. You are living in between. Ang isang paa nasa sanlibutan, pero yung puso mo na kay Jesus, and you are enjoying your life. You are not enjoying your Christian life. You see, what you are doing in the secret will sabotage you, will derail you. Sisira yan ng iyong destiny, ng iyong magandang future. The Holy Spirit is calling you once and for all. Make a decisive move tonight. Lord, I surrender. Lord, I commit my life to you. Holy Spirit, I will honor you. Sapagkat hindi ako yun, hindi ako yung taong nabubuhay sa dilim, na may tinatago. Ito ako, na anak mo, tinawag sa kaliwanagan. Kapatid, dapat makita mo kung sino ka. Makita mo na ikaw ay tinubos. Ang sarili mo ngayon ay hindi na sa'yo. Tonight, come to Jesus. Make a complete turn around. Kailan pa? Baka maging huli ang lahat. Hindi palaging malakas ka. Hindi palaging may panahon at oras. Ito yung gabi, kinakausap ka ni Holy Spirit. At nais niya ngayon, ikaw kapatid, sige, mag-consecrate. I-offer mo ang buhay mo sa Kanya. Gagamitin ka niya. Ang sarap maging malaya. Ang sarap na ang buhay natin nakatodo sa Diyos. Walang iniipit, walang tinatago. Totoo tayo sa Kanyang harapan. And your life will never be the same again. Tonight, it will happen. Sige, tas mo yung kamay kayo nasa online at maging nandito. Alam ko may kinakausap si Holy Spirit sa inyo. Alam mo, bata ka pa, noong pa tinatawag ka ni God. But you are in between. Between your past and the present. Between the old and the new. Between the new life and the old life. Between the Holy Spirit and the spirit of the world. Today, you can be set free. You can be delivered as you admit your condition to God. At sasabihin mo, Lord, Father, tama na po. Sa ganung klase buhay, eto po ako ngayon. Nasa iyong harapan. Ayaw kong sayangin yung pagkakataong ito. Ayaw ko yung buhay ko parang copy-paste lang. I want a new episode in my life. A new chapter in my life. And today, tonight, it will happen. Sige, taas mo yung kamay. Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we surrender. Giving you our hearts. Yes, we surrender. Hallelujah. For the sake of new life, we surrender our pride, our old life, for the sake of the new life.
Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, kausapin mo, Panginoon, it's between you and the Lord. It is not my prayer, but your prayer, your sincere and honest prayer before God. It will become powerful tonight. And the Holy Spirit will come powerfully upon you. And you will be a changed man, a changed person in the hand of the Holy Spirit. Because He wants you to be a mighty weapon. He wants you to be an instrument, a tool in God's kingdom. Hallelujah. Yes. Sige po, pray. I'm giving you opportunity to pray right now. Kalimutan mo yung ginagawa mo sa bahay. The Holy Spirit is calling you. Hallelujah. Yes. Yes, cry. Hallelujah. Ora bara. At sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Yesus, ano bang espiritu, ano bang emosyon, ano bang kaisipan, ano bang damdamin ang pumipigil sa iyo, winawasak ko, tinataboy, sinisira sa makapangyarihang pangalan ng anak ng Diyos na buhay. And let the resurrection power of Jesus Christ, the Son of the living God, work powerfully upon you right now. In Jesus' name, Lord, I rebuke lahat ng kasalungalingan ng kaaway. Tinatanggal, winawasak lahat ng hindi tama, hindi matuwid. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Yesus, let deliverance, let power flow. In Jesus' name, be set free. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Now, sabihin mo, Lord, I offer, I yield, I dedicate, I present my body as a living sacrifice, holy and acceptable before you. Make me an instrument, a tool, a weapon in your powerful hand. Thank you, Jesus. Sing that chorus again, Irayam. Yes. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Receive the anointing, the power. You have been set free. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Thank you, Jesus. Can we just pray for the church right now? Dapat po ang iglesia ng ating Panginoon, mighty weapon po siya in these last days. Pag-pray po natin yung continuous anointing of the Holy Spirit. Na sa tuwing tayo po ay ginagamit ng Panginoon, yun ay hayag, yun ang nakikita. Hindi po yung ating sariling karunungan. Hindi po yung ating sariling galing. Kamukha po ng mga disciples, when they have ministered, they saw the empowerment of the Spirit in them. People saw
Christ in them. Yung pong manifestation ng power ng Panginoon ay hayag na hayag sa kanila. Hallelujah. In the powerful name of Jesus Christ, we are praying right now. We pray for, once again, the empowerment of the Holy Spirit. We pray for your infilling, Lord God. Meron pong matinding mangyayari ngayon pong 2024. Ito pong pinag-usapan po namin patungkol po sa pagiging unshakable. Dalangin din po namin na yung pong compromise ay hindi magpatuloy. Magiging unshakable po kami, maging sa aming pagtayo sa katuwiran. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapangyarihan po ninyo ay dumaloy sa iyong iglesia, na kung saan sa paghakbang po namin, ang kaharian po ninyo ay patuloy pong maitatag. Use us, Lord God, in every place, not only in the house, but even in our work, even, Lord God, in business establishments, sa mga private sectors, maging po sa mga government agencies, saan man kami idala ng aming pong paa. Gaya po ng aming pong napag-aralan, Panginoon, may pagbabagong dadalhin ang iyong iglesia. Sapagkat ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo ang siyang dumadaloy, Panginoon, sa bawat buhay po namin. Kaya ngayong oras na ito, mula po sa mga pastors, sa lahat po ng mga leaders, sa lahat po, Panginoon, ng mga humahayop, maging sa bawat bahay na kung saan ang tatay ang siyang nangunguna, we pray for a greater anointing of the Spirit of God as we lead different kinds of people. Salamat po, Panginoon. And right now, bagamat, Panginoon, pansamantala, kami po ay magiwaywalay, pagpapatuloy ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Hahayo po kami, Panginoon, na pinagpala. Yung pong ang Panginoon ay naitataas sa aming pong kani-kanyang buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us just thank the Lord for a while bago po tayo manalangin po ng pansamantalang pag-iwaywalay po natin. Ating pong ipahayag ang anumang laman ng ating puso, anuman ang kanyang ginawa sa ating pong buhay sa oras na ito. There is power whenever we thank the Lord. Lord God, we thank you. We thank you that you are our strength. We thank you for empowering us. We thank you for blessing us. We thank you for opening our spiritual understanding. Yung aming pong puso ay inyo pong binago. Ginawa niyong malinis ang aming puso at kaisipan. Salamat sa pagkilos po ninyo maging sa lahat ng mga nanunood sa oras mong ito. Sa lahat ng mga binago ang kalambuhay. Sa lahat ng mga sinira po ninyong lahat po ng mga compromises sa aming pong buhay. We thank you that you are the healer of the brokenhearted. We thank you, Lord God, that you change our perspective. We thank you also, Lord God, na ikaw ang siyang nagpuspos ng mga buhay ng mga kapatid po namin. Hindi namin sila nakikita, pero sila ay nasa kanila po mga tahanan, nasa opisina. Yung mga iba po, naglalakbay po sila sa oras pong ito. Salamat, hindi po maiksi ang iyong kamay at ikaw ay kumilos sa buhay po nila. Hallelujah! Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. We bless you, Lord God. We glorify you. We honor you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah. At sa mga nalalabing oras po ng gabing ito, ano man po yung aming gagawin pa, pagpalain niyo po. Gawin niyo pong matagumpay. At dalangin namin sa aming pong pansamantalang pagtatapos, dadalhin namin ang lahat ng mga pagpapala na aming pong tinanggap so that we can be a blessing to many people. We thank you for your love. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. We thank you for the peace that passeth all understanding. And we thank you, Lord God, for the joy of the Lord that gives us strength. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat po'y magsabi na, Amen, Amen. Praise God. God bless us all po. Magpalihan tayo sa pangalan ng ating Panginoon.